Panfilo Ping Lacson Sen. Magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Sen. Hi. Yeah. Doris, Robert, magandang umaga sa atin lahat. Opo. Kamusta naman po ang gising ninyo, Sen? Kasi lahat ng buong sambayanan ay naghihintay na naman po sa susunod na kabanata dito sa Senado. Ano po ba ang maaasahan namin? At gusto ko malaman, meron ba mga papasok? May absent na naman? O baka meron na namang mabigwasan? Alin ang una mong gusto kong sagutin? May Tulog papasok muna. po. Sunod-sunod, no? Una-una, yung tulog. Pangatlong araw na ngayon na hindi maganda yung gising. Ala. Pangalawa, nandun pa rin, tutuloy pa rin kami dahil mandato namin yun na mag-session. Opo. Mag-attend ng session dahil hindi naman nasususpend ang session. Hindi lang nag-attend yung counterpart namin sa majority block. Pangatlo, tingnan natin kung ano mangyayari ngayong araw. Kasi hindi kami makagawa ng aksyon kasi nga, 11 lang kami. Mhm. So, magkakaroon ng question sa quorum. So, inaasahan namin na sana man lang mayroong mag-attend na 2 o 3. Pero mukhang, alam mo, balita namin sa base na rin sa mga staff to staff mga conversations, staff nila, staff namin, na meron sa kasama namin sa majority block na medyo ligaw. Hindi na alam na hindi officially suspended ang session. Kasi nag-a-announce lang si Senate President Alan na sinasabi niya suspended ang session pero walang official na announcement. So yung secretariat, kung napapansin ninyo, nandun sila kasi tinanong namin sila kahapon. Opo. Dahil mabalita kami na nagpalabas ng notice si Senator Alan na suspended. So tinatanong namin, kasi hanapan namin ng basihan, bakit sinususpend? Ang sagot naman ng secretariat kahapon sa amin, wala namang notice sa kanila, kaya sila naandun. Katunayan, kinumen nga namin sila, pinasalamatan namin sila na for being professional, dahil in spite na, siyempre, ang boss nila ngayon, si Senate President Alan, pero andyan pa rin sila at matyagan naghihintay kung may darating o may mapoform na quorum. So, even si Secretary Joel, parang specially mentioned ko siya na Attorney Joel, maraming salamat dahil alam namin ipit siya pero just the same, he has remained to be professional for the past 2 days na nandyan siya. Kahit siguro utusan sila na isususpend o hindi darating yung majority. So, yun ang gusto namin linawin. Na sa mga kasama namin sa majority block na kailangan po mag-attend sila, parang ma-appeal kami sa kanila, sense of duty, magpunta sila kasi hindi po suspended ang session. Sinasabihin lang sila ni Senate President na suspended. Opo. Senator, paano po halimbawa kung ang 11 na minority present ulit mamaya, may dumating from the majority, sabihin na natin na 2. Ayan. So, 11 plus 2, 13. Kapag ganyan po, pwede po ba kayo at wala, sabihin na natin halimbawa lang, wala ang Senate President, pwede pa rin po ba kayo na mag-start ng session kung walang presiding officer? Pwede. Pwede kami mag-designate ng presiding officer in the absence of the Senate President. Kasi sa rules, pag wala yung Senate President, automatic ang magpipreside o yung succession, pro temp. Kung wala yung pro temp, yung majority leader. Kung wala yung majority leader, maski sino sa 2 deputy majority leaders. Kung wala sila lahat, whoever may be designated by the Senate President. So halimbawa meron 2 taga-mayorya na nandun. So may quorum kami, 13. At ayaw namang mag-preside. Pwede kami mag-designate sa floor kung sino yung pwede mag-preside dahil constitutional itong duty na ito. Hindi ito yung sa amin lang rules. Opo. At hindi pwedeng masapawan ng rules of the Senate ang konstitusyon. So pwede kaming mag-hold ng session dahil 13 kami. Okay. Maski nga 12 actually kasi for purposes of quorum dahil sa ngayon, di ba, valid 22 na lang kami. Anyway, kung sinabi mo, kung 13, we can open the session, i-convene, at magkunda kami ng business. Pwede which rin is the right kayo- thing to do. Opo. Pero pwede rin po ba, Sen, na kayo ay magdeklara na eto na, bakante lahat ng mga committee
chairmanships at membership at mag-ahalal na naman ng panibagong Senate President? 13 to elect a new Senate President. Pero simple majority to reorganize the committees. Alam mo, tingin namin, ang isa lang ang purpose ni Senate President Alan, to preserve his position, to preserve his Senate presidency. Nothing more. Mhm. Kasi na-realize niya na ang ratio namin ngayon 11-11 eh. Kasi from 13, they're down to 11. Dahil nga wala si Senator Jinggoy at saka wala si Senator Bato. Hindi naman sila maka-attend ng session. So nakita niya yung medyo precarious yung numero. Mm-mm. So yun lang ang motibo niya. Walang iba kami nakikita na motive. Yung sinasabi niyang independence of the Senate, huwag kayong maniwala doon, huwag tayong maniwala. Hindi totoo yun. Kasi ang independence ng Senate, hindi pwedeng mas mataas pa kami sa batas, Oo. di ba? No one Oo. is above the law. Tapos kung ang independence of the Senate tinatranslate niya doon sa hindi pag-adhere sa rule of law, kasi rule of law yung umiiral kay Senator Bato at saka si Senator Jinggoy. Maliwanag 'yon, walang argument doon na ang umiiral na sumasaklaw sa amin lahat, sa atin lahat, rule of law. Kasi hindi naman namin madidiktahan yung ombudsman na mag-file ng information. Wala namang makapagdikta sa Sandigan Bayan na mag-issue ng warrant. Senator Bato, hindi naman madidiktahan yung ICC na issuean siya ng warrant. Correct. So talagang isa lang yung kanyang motibo, napakaliwanag, selfish, napaka-selfish. Opo. Kaya alam mo, Doris, Robert, Opo. where else can you find a Senate President who is spearheading a boycott, continuous boycott ng mga sessions ng chamber na siya mismo dapat nagpipreside, no? Pagkatapos, magpi-privilege speech siya, sabihin natin privilege speech o nag-i-speech siya sa Facebook, hindi Opo, sa Senate opo. floor, na kung saan pwede namin siyang interpellate. So anong klaseng Senado ito? Anong klaseng leadership ito? Di ba dapat kung gusto niyo mag-speech, doon sa floor, para i-open niya yung sarili niya na pwede namin siyang tanungin. Ano nangyayari sa Senate, Oo. on many issues, kung ano yung itatakil niya sa kanyang privilege speech, pwede namin siyang tanungin. Ang problema, sa Facebook siya nag-i-speech eh. Oo, kaya hindi kayo makakapagtanong. Pero, Yeah. Sen, Kaya nga, what a kahapon- mess, di ba? yes. Kahapon po, Sen, pinalutang yung, dereliction of duty. So kapag ka po ba ngayon ay wala na nang umapir sa kanila, sino ang po pwedeng magreklamo o mag-file ng complaint na itong ginagawa na po nila pang third na, no? Kung. So pasok na ito sa dereliction of duty? Tama yun, plain and simple. Talaga dereliction of duty kasi meron kami duty to perform na hindi nila ginagawa. So, alam mo, ang nagbabound sa amin, disciplinary mechanism namin is yung ethics committee. So, any citizen of this country pwede maghain ng reklamo against whoever Oo. na merong, sa nakita lang, merong sufficient basis na ireklamo. Tulad dito, maliwanag. At saka, alam mo, hindi lang ito biro-birong offense, dahil dereliction of duty. Alam mo, nag-take kami ng oath, di ba? Para bang i-perform namin in accordance with the Constitution and existing laws. Oo. Mag-perform ng duty pero hindi ginagawa. So, alam mo, nananawagan na lang kami sa mga ibang kasamahan namin sa majority block kasi baka ligaw sila, tulad ng sinabi ko kanina, na sa instruction ni Senate President na suspend, kasi gano'n ang umabot sa amin kahapon eh. Mhm. May instruction ng Senate President na suspended ang session. Pero hindi niya magawang official. No? Opo. Nikki, hindi niya magawang official. Gawin niya yung official notice na sinuspend niya yung session. Ayaw niyang i-document. Sinasabihan niya lang yung mga staff ng mga senador, suspended yung session. Pero ang totoo, hindi suspended. Kaya nga kami nandun, wala kami notice dapat meron din kami notice na suspended. So hindi niya magawa yon kasi i-document niya yung kanyang kasalanan. Opo. Senator, Tapos, pagkatapos go ahead po. mag-session, nandiyan siya sa Facebook. 2 araw na kami nag-session. 2 araw siya nag-privilege speech sa Facebook. Ano yan? Anong klaseng leadership yan? Opo. Senator, dun sa Facebook niya, ang sinasabi lang naman niya, kaya lang daw walang quorum kasi nga
para daw matuloy yung hearing bukas ng Blue Ribbon sa flood control. Meron po ba talagang attempt coming from the minority na pigilan, wag matuloy itong pagdidig na ito? Kahit after your press con kahapon, yun pa rin po yung binanggit niya nung nag-Facebook Live ulit siya na sabi bakit si Senator Panfilo Lacson kino-question yung composition ng minority sa Blue Ribbon samantalang yung ibang committee na nag-hearing, hindi naman nila kino-question yung composition ng minority doon. Bakit, what is special with the Blue Ribbon? Robert, hindi ko question. Sumulat ako sa kanya, kinaklarify ko kasi nakita ko yung pangalan ko sa notice Opo. na merong hearing. Mm-mm. Automatically, ginawa nila akong miyembro. Mm-mm. Hindi pa ako sigurado, hindi pa ako naka-decide kung gusto ko mag-member ng Blue Ribbon Committee. Ba't niya ako isasama doon? So, sumulat ako sa kanya, copy-furnish yung chairperson, si Senator Pia, pati si Senator Marcoleta, dahil siya yung designated na subcommittee chair. Opo. So, hindi ko kino-question, kina-clarify ko lang, bakit nasama ang pangalan ko rito, wala pa naman akong sinasabing intention na gusto ko mag-member ng Blue Ribbon Committee. Pangalawa, hindi pa nga kami nagsasabit, hindi pa kami nag-uusap-usap sa minority kung sino yung isasabit namin pangalan na mag-member. So hindi ko question. Again, prevaricating siya. Minamali niya yung interpretation. Ang sulat ko sa kanya, maliwanag, please clarify kung bakit ang pangalan ko nakalagay as member. Hindi ko question, much less, hindi ko question na mag-hearing sila. For all we care, mag-hearing sila kung gusto nila, maski illegal. That's infirm, legally infirm because hindi pa nga fully constituted ang Blue Ribbon Committee. Wala pang designated representatives ang minority bloc. Opo. So paano ka magpapadala ng notice? Kung gusto niya, mag-hearing sila, huwag niya kaming involved na pinadalan kami ng notice kasi wala pa kaming sinasabit ng miyembro. Katulad ng mga ibang committees, hindi lang Blue Ribbon. Mga ibang committees, wala pa rin kaming membership kasi nga, nawala ng session Opo. Tama po. Kaya mali yun, nagsisinungaling siya, plain and simple. Na kinu-question namin, wala nagko-question. Maski legally infirm, and not in accordance with the rules. Ang pagtawag nila ng subcommittee, dahil yung subcommittee, yan sa plenaryo yan na dinidecide na mag-form ng subcommittee. Hindi rin na-approve sa plenary. Hindi pa naman approve yun. So, maski yun, merong, sabi ko nga, hindi legal. Wala nagko-question, ituloy nila kung gusto nila. Ano bang kinakatakot namin para ituloy niya yung hearing? Sila magmumukhang tanga doon kasi mali yung ginagawa nila, hindi kami. Ulitin ko, nag-clarify lang ako sa sulat ko, hindi ko kino-question. Nagsisik lang ako ng clarification. Ba't yung sinama pangalan ko dyan? Una-una, wala nga ako intensyon na mag-membro Ayaw nyo na, Sen, ng Blue Ribbon? Sa ngayon, yun ang nagsabi na ako kay Senate President dyan. Na dati sabi ko, kung sakali magkaroon ng reorganization, parang ayoko nang maging member ng Blue Ribbon Committee. Pero wala akong desisyon. Kasi, alam mo, collegial yan Kung mapagkasundo namin sa minority, hindi, ito yung mga representatives natin. Baka pwedeng, baka pwedeng pag-usapan nila ako na dati ako chairman, baka pwedeng mag-member. So, ang sinasabi ko lang, as of now, kung ako lang masusunod, ayoko mag-membro. Pero kasi marami members yan 17 ang members dyan Opo. Plus yung mga ex-officio. Ex-officio. So sa 17, pag hinati mo yung 17, malamang yan, 9 and 8 yan. 8 sa minorya, 9 sa majority. Kasi very slim ang margin ng namin ng difference ng numero So sa 7, kung halimbawa pakiusapan ako ng mga kasama ko, baka naman pwedeng i-reconsider yung decision. Hindi ko masagot pa sa ngayon na talaga absolutely or finally ayoko. Kasi collegial kami, gagalang ko rin yung opinion ng aking mga kasama sa minority. Ayun. So wag niyang sabihin na wag niyang ilagay yung pangalan ko doon kasi wala akong desisyon kung gusto ko mag-membro o hindi. Opo. Yun ang kabastusan. Ba't nyo isasama yung pangalan ko doon? Opo. Hindi naman ako member. Oo, parang lahat po ata ng minority senators nilagay yung name doon. Kasi partner, di ba, Sen, ang Hindi, 7 stand... lang kami. Actually, 7 plus minority leader. So, bali 8. Bali 8 from the minority. Siya na namili. So, dalawa sa amin, hindi magiging miyembro. Opo. Oo, kasi partner, di ba, Sen, dapat yung composition ng bawat committee partner, yung chairmanship,
kung may Yung mga vice chair ganyan, pa oo. yan, yung mga members from the majority, members from minority, ini-elect yan sa floor, sa plenary. Correct. Oo. Before sila, Correct. kapag na-constitute sila doon sa plenary, tsaka sila pwedeng magsagawa na ng business nila. Gayon, gayon. Correct. Yun naman Correct. pala ang Para proseso. rin yung Oo. para rin yung sa Committee on Rules, di ba? Kaya kinu-question ko, maliwanag yung Rule 24 sa Rules of the Senate na may referral na sa Committee on Rules, yung pagpa-amend ng aming rules. Bakit biglang ite-take up sa plenaryo? Ang jurisdiction niyan, nasa Committee on Rules na hindi pa na nga na-constitute. So nira-rundown sa throat namin na hindi, palitan na, i-amend na natin, divide the House, paulit-ulit siya. Di ba nga ako ang nag-interpolate? Opo, Pinipilit opo. niya yung Rule 136 na pwedeng i-refer sa plenaryo. Sabi ko, kung walang action taken ang plenaryo, pwede yan. Tulad yung pag nagko-comment tayo ng mga athletes na nakakuha ng gold medals, kung saan-saan, hindi na natin nire-refer sa committee, ina-adapt na natin sa floor yung resolution. Opo. Itong motion, kasi, di ba nga, may journal, maliwanag, na-refer, at pinalidate naman ito ng acting majority leader ng tinanong ko, na talagang indeed may referral sa Committee on Rules. So bakit mo babaliwalain yung Committee on Rules na magsagawa muna ng meeting o deliberation among the members bago ito i-report out, sponsor ng chairman ng Committee on Rules, saka kami magdidebate sa plenaryo. So gusto niya, unahin yung karwahe sa kabayo. Ayun. Hindi naman po pwede yun. Hihilahin ng karwahe yung kabayo. Dapat mauna yung Baliktad. kabayo humihila sa karwahe. Yung kabayo, yun yung committee. Yung Correct. karwahe, yun yung plenaryo. Tama, tama. Naka-refer na eh. So, Sen, So talagang puro kabastusan ang ginagawa. oo. Binababoy talaga yung Senado. Nakakahiya na sa madlang people. Ayun. So, Sen, sa palagay mo, real talk lang sa Ayan. takbo ng mga Kanina pa tayo pangyayari. real talk, Doris. Sa takbo po ng mga pangyayari, Sen, meron pa bang pag-asa na ang kabayo ang humila sa karwahe? O talagang hindi ko makita kung paano po ang magiging proseso para magkaroon ng kaayusan. Kasi May ang ano diyan, partner, meron kayang tutugon doon sa Oo. panawagan nila Yun kahapon na nga. majority members, yung sa mga may iba pa naman diyan, sabi nila na thinking din naman talaga at nalilito, pumasok kayo. oo, At may paano kung papasok kaya? pumasok? Oo. Oo. Yeah, yung tanong ni Doris, ganun dapat. Kung mangyayari, kung patuloy na babastusin at i-disrespect yung Senado, ewan natin kung saan makakarating. Tulad yun, ang unang tanong dyan, ano bang pinaglalaban? Oo. Independence of the Senate? Again, ano yun kasinungalingan yun Anong independence of the Senate? May warrant of arrest yung kasama namin. Anong gagawin namin para i-defend mo yung Senado? Kukupi namin, babaluin na namin yung rule of law. Tapos darating yung secretary ng DILG, sisigaw-sigawan mo. Ididiktahan mo na hindi pwedeng arrestuin doon sa premises. Saan ang galing yun? Ang tradisyon, pag nasa loob ng session hall, isinasad niya pa yung kaso ni dating Senate President Salonga sa kaso ni dating Senate President Enrile. Anong nangyari doon? Hindi lang inaresto sa loob ng session hall bilang paggalang sa session. Plenaryo yun parang sacred ground sa amin yan Pero pag nasa labas ka ng session hall, hindi yan extension ng session hall, yung opisina. So nando si Secretary John Vic, tapos nagtatatalak siya doon, hindi raw pwedeng arestuhin. Sino ba siya? Mas mataas siya sa batas? Hindi pwede yun. Tapos ito naman si Senator Marcoleta, nagpahayag ng kanyang damdamin, namamayan raw sa yung panahon na yon, yung damdamin niya, na hindi man lang daw nagprotesta Oo. yung mga minorya na sinigaw-sigawan yung aming Senate President o yung kanilang Senate President. Oo. Kaya nga, di ba nakapag-tweet ako damn your damdamin. Kaya nga. Kasi kami pa ngayon may kasalanan, hindi kami nagprotesta na nasigaw-sigawan. Sabi ko, mabuti, hindi siya nabigwasan ni Secretary John Vic. Oo. Sa palagay niyo po, Kilala namin si Sec John Vic nung governor pa yan, nang bibigwas talaga yan. so, kabigwas-bigwas po ba yung nangyari Hindi. kahapon? kaya alam mo, ginagawa na lang natin para lang ma-enlighten yung araw natin. Opo. Hinahaloan na lang namin. Tulad ng sinabi ni Senator Erwin, di ba? Maski palakulin yung muka, itatalbog daw yung palakol sa kapal
Pero sinabi niyo nga po, di ba? Kaya nga alam mo, dinadanasan niya para Opo. ma-lighten up ng konti kasi kung serious kami lahat, baka magbabag-babag kami doon lalo nakakahiya. Okay, okay. So mamaya aabangan natin po, Sen, yung mangyayari kung may papasok ba. At kapag kami pumasok, ano ang next scenario? Pagka may pumasok at Pag may pumasok, may quorum kami, May quorum. magkukonda kami ng business. Mm. At pwede naming, marami kami pwedeng gawin eh. Yung mga nakabinbin na third reading na, sayang. Kasi magsisynergy kami, nakabinbin yung mga third reading. Papakinabangan ng mga farmers kasi meron kaming pending na nasa period of amendments na yata. Meron kaming pending na third reading. oo. Yung waling-waling ni batas ni paano Senator ka na Loren. ni Senator Ligarda. Oh, yung sa patient na hindi pwedeng i-hostage. Anti-hospital Ang laking detention. bagay yun sa ating mga kababayan, yung kay Senator Risa, di ba, sa Committee on Health. Opo. Kasi pumayag naman sila, si Senator Alan noon, na i-hold over na muna kasi nakapending na. Kung ibabalik sa komite, maantala. So sayang yung mga batas na yun eh. Hindi pa yun. May tatlong alam namin na military colonels or captain ng Navy na magbe-birthday na. Ayun. Kailangan Paretiro ma-confirm na. ng CA. Oo Oo. eh. Alam mo, pagka hindi na-confirm yun na on time, madidisqualify na yung mga yung kawawa naman. Oo. May at interim na sila o may nomination na sila. Nomination for that matter kasi naka-session kami. Opo. Pag ito na bypass, hindi na sila mapopromote. Isipin mo dagok sa mga pamilya nila na qualified yon, Kaya na nga. vet na yon ng board, promotion board ng AFP. Pagkatapos dahil lang sa ganitong ginagawa ng Senate President, hindi na sila makaka-avail ng kanilang promotion. Mm. Yun ang napakapangit eh. Alam mo, dahil lang sa personal, ang daming apektado. Oo. Alam mo, naawa kami doon sa... Oo. Kasi abutin na sila ng less than 1 year bago sa promotion. Under yung sa batas, hindi sila qualified. On time naman silang na-promote, na-recommenda, na-nominate ng commander-in-chief nila. Pagkatapos, dahil lang sa ayaw mag-conduct ng session, ayaw tumawag ng regular session at hindi makapag-convene yung CA, dahil sa ambisyon lang, dahil sa paghahangad lang ng nag-iisang tao. Tulad ng ginawa niya sa House, di ba? Ginawa niya rin, deja vu nga yung pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng wifi. Opo. Ginawa niya na rin yan sa House nung yung term sharing nila. Correct. You know, So, Sen, pangit, napakapangit sa mata ng ating mga kababayan at Tama. saka sa buong mundo. Tama. Sabi ko, maghanap ka nga ng Senate President na siya pa'y nag-spirit ng mag-boycott doon sa regular session na dapat siya nagpipreside Hindi ba Opo. kasuklam-suklam na yan? Mhm. Kaya kami mismo nagkaisa-isa kami kahapon. Manawagan na lang tayo mag-resign siya kasi hindi siya tumutupad sa kanyang tungkulin. Correct. Yan po ang panawagan. Pero last question na po mula sa amin ni Robert. Sen, kung sakaling nanonood po o nakikinig po si Senate President APC, meron po ba kayong mensahe para sa kanya? Ang mensahe ko lang, ito yung totoong the Senate is under attack. Pero by its own leadership. Yung sinabi niya noon, Senate was under attack. Ano Oo. yon? Figure of speech niya yun. Pero ngayon talagang yung Senado is under attack. Pero ang nag-a-attack sa amin, yung sariling liderato ng Senado. Yun ang malungkot. Mm-mm. Senator, binabanggit din po ng Senate President lagi na Oo. hindi siya papayag sa isang Senado na hawak sa liig. Kapag ba kayo ang nagbalik ulit as the majority group, ganun ba ang nakikita niya? Meron bang Or ganun? may ganun Oo. ba na issue na may magdidikta sa inyo? Sariling imagination niya Ginajustify niya lahat yung kanyang kamali ang ginagawa. Yung kanyang pambabastos, ginagawa niya lagi ng justification. Yung nga, sabi ko, babalikan ko, saan ka nakakita ng Senate President? Sa Facebook nagpi-privilege speech, hindi sa plenaryo. Sino kasi ang mag-interpellate sa kanya doon, mga trolls niya Yun lang. Oo. Pagka Mag-speech ka sa plenaryo para ma-interpellate ka. Oo. Oo. Ikaw dapat ang huwaran kasi ikaw ang Senate President. Set the example. Set the right, the good example. Ang sineset niya example, masama Kaya nga nagtataka rin kami, nananawagan kami doon sa aming mga kasama sa majority block. Sana, umiral sa kanila yung sense of duty. Kasi nadadala sila or naliligaw sila
sa announcement sa kanila ng Senate President na suspended ang session. Hindi po suspended ang session. Kaya po kung pwede mag-attend po kayo kasi duty natin na mag-session. Kaya na po sa ating mga kababayan ang ating ginagawa. Nakakagulat din, partner, Sen, Oh. yung pagbibigay alam sa atin na 25 million a day ang nagagastos para lang dyan sa aktibidad sa Senado. 25 a Oh, day. coming from the former Finance Committee Chairman, si Opo. Senator Sheven Gatchalian, alam niya yung mga numero. Oh, Kasi binuo niya to kung magkano yung total budget, annual budget ng Senate. Siyempre, dinibad niya yan per day. Pero kasama na lahat doon, kuryente, tubig, wifi, yung mga expenses, mga sweldo ng staff, lahat-lahat naman yon. Kasi Okay. yung staff naman namin, libo rin naman yung mga staff dyan sa Senado eh. So malaki yung malaki yung figure, 25 million a day. Pero pagka kinumpute mo rin yon, at kinalat mo sa buong operation ng Senado. Hindi naman ganun kalaki talaga kung tutuusin. Kung per capita pag-uusapan. Oo, kasi Pero tama yun. Pero ang bottom line, kung 25 million a day, magtrabaho tayo. Oo, nasayang. Nasayang, di ba? kasi yung mga committees, 'di ba, yung mga empleyado, bawat Yes. empleyado, bayad, sweldo, ang Oo. mga bawat senators, 'di ba? O ganun, Correct. Wala naman ganun yung tayo talagang computation. problema sa ganyang klaseng kalaking halaga. Aha. Kaya kong abonohan yan, Senator Lacson. Alam ko, Doris, kaya mo abunuhan yan. Kaya lang dapat mayroong resulta. Oo, 'di ba? Dapat may trabaho. Alam ko, kaya mo abunuhan, may sukli ka pa. Ay, nako. Ay, Sen. Umasa tayo na magkakaroon ng sesyon. Oo nga. Dinggin ng Senate President yung panawagan na pumasok ka sa Senado, yung majority na pumasok din para makita naman ng taong bayan na ibalik naman natin yung dating kinang ng Senado. Oo. Alam mo, si Opo. Senator Alan, matagal na namin kilala, matagal naming kasama. Magaling siya sa debate. So doon siya humarap sa amin, doon siya mag-speech para ma-debate namin siya. Opo. Hindi yung sa Facebook, puro Facebook eh. Pwede naman daw po kayong mag-comment. Or mag-join daw doon sa... Comment below. Okay, Diba? Magpalo. Magpapalo na lang Yeah. sa kanya. Follow ka muna. Tapos makita mo si Sen Lacson sumasagot doon sa comment section. Nag-emoji pa. Oo. Sen, abangan po namin kung anong mangyayari mamaya at maraming salamat po sa inyong oras, Thank Senator you, Pantilo. Sen. Thank you. Maraming Yeah. salamat po at mag-ingat kayo. Stay well, Stay well. You too, sir. Thank you, sir. Thank you.